39,000 number of items sold, 500 to 800 orders per day, 5 videos na may 1 to 3 million views at every time mag-upload ako ng videos, 20k na ang pinakamababa na views. If you want to know my secrets as a TikTok affiliate, kung paano ko ito nagawa, please keep on watching. Ibibigay ko yung mga steps kung paano ma-achieve ito. By the way, magpapakilala muna ako. Hello everyone, I am Pamela Bautista, goes by Miss Pami on TikTok. When I started TikTok affiliating, I only had 300 followers. Akalain mo yun, 300 lang nung April, 57,000 na ngayon. And I'm so proud to say na it only took me 7 videos to have the biggest plot twist of my life. 7 videos lang before ako nagka-viral video and the rest is history. I was really happy that I was able to be given an opportunity to earn, buy things that I need and want, help my mom, support my sister's education, travel to places, and was able to start our own business. So thank you, TikTok. If you're watching this, nahihirapan ka siguro magka-sales, magka-views, and magka-engagement. But to feel discouraged is always valid. So I am here to help you and to remind you na you can do this. Etong mga ways na to guys, eto yung mga pieces of advice na hindi pa nasabi ng ibang TikTok affiliate. Kasi nag-research din ako and only few of them mentioned these steps. Ewan ko gini-gatekeep siguro. Actually, 3 steps lang naman to. Ito yung mga steps na naka-help sa akin para maging effective na TikTok affiliate. So please listen carefully, lalo na sa step number 3 kasi ito yung pinaka-crucial, pinaka-life changer. The first step has something to do with the first 3 seconds of your video. Probably narinig nyo na to sa ibang content creator, pero sasabihin ko sa inyo ano yung pinaka-effective na gawin sa first 3 seconds ng video mo. Sa mga baguhan pa lang dito, bakit ba importante itong first 3 seconds ng video mo? First off, mga tao dito sa TikTok maigsi ang attention span. Sis, karamihan na nag-scroll dito, hindi na bet mag-Netflix or mag-YouTube kasi gusto nila yung mga madalian lang. Diba guilty naman lahat tayo na kapag yung unang nagsalita or unang clip or yung unang tao ay hindi na interesting or hindi na natin bet, scroll agad. So ano ang gagawin mo para i-view yung buong video mo? So, etong mga ginagawa kong atake para mahuli ko ang mga kiliti ng mga viewers ko at para i-view nila ang buong video ko. Let's start. Number 1 ay maglagay ka ng something na maku-curious yung mga tao. For example, itong video ko na nagkaroon ng 3 million views and umaariba talaga sa sales, linagyan ko to ng ano ang ginawa ng niacinamide sa mukha ko. Syempre, as a viewer, maku-curious ka, diba? Kung ano ang ginawa ng niacinamide sa mukha ko. Nasunog ba? Nag-cause ba ng tigyawat? Ano ba? Naging effective ba? So, syempre, since nakaka-curious yung atake, i-view mo yung buong video. At kapag may nag-view na, may chance na magka-sales. Kasi ang rule dyan, more views, more chances of sales. Another example is itong video ko na may 600,000 views pero todo-todo to sa sales. Linagyan ko to ng warning sa mga kumakain ng pastel chicken in a jar tapos worried emojis. Yung word pa lang na warning nakakatakot na, diba? So syempre as a viewer, i-view mo kasi nga warning eh. Another is etong sana yung seller nitong sandal ay aware naman dito, hindi yung benta lang sila ng benta. Tapos sad emojis. Then eto naman yung parang tinatanong ko yung silang kitchen kung ano yung nilagay nila sa pastel nila. Parang yung appeal ng mga videos na ito ay bad review and bad feedback. Kasi parang kino-call out ko yung seller, di ba? Parang ang atake ay, hoy seller, bakit yung order ko? Ganito, ganyan. As usual, tayong mga Filipino, likas na sa atin ang pagiging marites. So as a marites, i-view natin yung buong video. Kasi what's more nakaka-intriga than a bad feedback, di ba? Char. It's actually not being marites. Curious lang tayo. Uy. I learned this thing kasi sa isa kong teacher before na nagsabi na people are hardwired for negativity. That we people daw ay may tendency to pay more attention sa mga bad things. Mas gusto raw natin ng away, ng nega, ng chismis, ng iskandalo. That is just how our mind works. So yun yung naging basis ko kung bakit parang negative yung kinakaption ko sa first 3 seconds ng video ko. Para mas maintriga yung mga tao at i-view nila yung buong video ko. And as I mentioned, view means sales.
But not all the time ganun ang atake ko guys na lagi na lang nega. Ito pa ang isang way kung paano ko inaakit ang mga viewers ko. Lagi kong linalagay kung gaano kasulit yung product. For example, itong video ko na may 1.5 million views, linagay ko na mukhang expensive yung 169 pesos na bag. Syempre, sasabihin ng mga viewers, hala 169 lang pero mukhang expensive. Talaga, 169 lang yan. So syempre, maiisip nila na hala, sobrang sulit naman. Kaya i-view nila yung buong video or swerte, bibilhin nila agad yung product. Etong recent video ko ba na 1 week pa lang 2.2 million views na agad at hataw na hataw sa sales, sinabi ko rito na, grabe, noong isang araw ko pa to chinarge pero buhay na buhay pa rin. So as a viewer, maku-curious ka, di ba? Maiintriga ka. Kasi hala, no, isang araw pa to chinarge, bakit buhay pa? Ano kayo battery nito? Anong klaseng electric fan to? So syempre, as a curious viewer, i-view mo yung buong video. Another naman is etong, you bought their 700 peso bag for only 250 peso. Imagine, itong headline na to, kapag nabasa mo na tig 250 na lang yung dating tig 700 peso, tapos makikita mo pa na sobrang aesthetic ng bag, syempre titingnan mo yung buong content. Magbigay pa tayo ng more examples para hindi na kayo mahirapan. Eto, 200,000 views lang to pero palong-palo rin to sa sales. Linagay ko dito. Saang mall ko raw nabili tong bag na to, itig 250 pesos lang naman to. Syempre, as a viewer, maku-curious ka rin kasi linagay ko na parang maraming nagtatanong kung saang mall ko binili yung tig 250 pesos lang naman na bag. As a viewer, sasabihin mo, posible ba yon? Mall quality pero 250 pesos? Diba? So, syempre, i-view mo na yung buong content. And more views means more sales. If ang niche mo naman ay skincare, if ang mga products na binibenta at pinopromote mo ay skincare, eto ang tandaan mo. Visuals ang atake mo. So, ano nga bang trick doon? Eto ang secret dyan. On the first 3 seconds ng video mo, maglagay ka ng photo mo na nandoon yung problem na kayang maayos ng product na binibenta or pinopromote mo. If yung product mo for acne, for pimples, maglagay ka ng photo mo na may maraming acne. If yung product mo naman for whitening, maglagay ka ng photo mo na hindi pa fair ang skin mo. If yung product mo naman pang pag-glow, maglagay ka ng photo mo na super haggard ka. Kapag magbebenta kayo ng skincare product guys, lagi niyong tandaan yung trick na yan kasi napaka-working niyan. Sa mga skincare videos ko, lowest ng 100,000 views and mostly 500,000 views to 3 million views na. And another fact na ang first viral video ko ay skincare product. Pero tandaan nyo guys please be honest. If hindi naman naging effective sa inyo yung skincare product, huwag nyo na i-promote. Huwag nyo na sabihin sa mga tao na naging effective sa inyo. Alam nyo guys, ako 7 months na ako nag-affiliate pero pinopromote ko lang na skincare products ay yung paulit-ulit lang na product. Kasi yun lang naman yung naging effective sa akin. Kahit may mga nag-email sa akin na paid collab daw, big brands pero skincare products, I would immediately refuse. Bakit ako mag-promote or bakit ako magbebenta ng isang product na hindi ko naman ginamit or hindi naging effective sa akin, panloloko na yun. Iba pa rin talaga kapag honest ka. Kapag honesty ang naging foundation mo sa pagmamarket mo, pagtitinda mo, pagbebenta mo, susunod talaga ang blessings. Sa gets nyo naman yung point ko, diba? Nakunin nyo agad yung kiliti ng mga viewers on the first 3 seconds ng video mo. Now, let's move on to the number 2, content. Hindi naman pwede na intro-intro lang. Na on the first 3 seconds lang maganda yung video mo, tapos yung content mo, basura. Char. Eto guys, etong mga key points ko when it comes to the content itself. May mga tips rin ako when it comes to making content for the products. Ako guys, mga gamit ko for content creating, for filming videos for the products, hindi high-end. I only have my tripod, iPhone 13, and one lighting. Imagine yun lang. But I am proud to say na I am creative and I am resourceful when it comes to filming. I-reveal ko na, char. Ang napansin ko guys, kadalasan sa mga videos ko na nagtitrend ay kapag suot ko yung product or gamit ko yung mismong product. Kasi kapag yung product lang yung finifilm ko, vinivideohan ko, maraming nagko-comment na, when worn please, patingin naman kapag suot mo, ganito, ganyan. Parang mas nawiwili yung mga tao kapag nakikita nila na suot or gamit mo mismo yung product. Kasi yung mga tao guys, meron silang idea na to see is to believe.
Paano naman nila malalaman na nakakapayat yung top kung hindi mo suot, di ba? Paano naman nila malalaman na nakakawala ng dark spots yung product kung hindi mo pinapahid? Paano naman nila malalaman na maganda talaga yung shoes na sinasabi mong maganda kung hindi mo ginagamit? So yun, maging model ka. I-model mo yung product mo. And hindi lang dapat sa itsura nagkakaiba-iba ang video. Dapat sa approach rin. Pwedeng pa story time or pa journey. Pwedeng pa meme or joke. Pwedeng pa vlog. Or pwedeng pa simpleng feature lang ng product. Basta dapat may variety. Mas attractive pag hindi pa ulit-ulit yung itsura or yung tema ng content mo. How about naman sa mismong video? Ano ang mga dapat na ilagay? Ako guys, hindi ko hinahabaan ang mga videos ko unless needed talaga kasi nga yung attention span ng mga tao parang di na grade 2. Ito lang ang mga linalagay ko. Simpleng-simple. Una, pinapakita ko yung product. Then, ano ang mga use or benefits niya or ano ang pros kapag gagamitin mo yung product. And guys, eto, another secret. May na-highlight akong quality ng product na wala sa iba. Parang binibida ko tong quality na to. So, paano yun? For example, itong mini fan, ninagay ko dito na parang power bank siya kasi 6,000 mAh siya. Linagay ko rin na may number 1 to 5 siya kasi 'di ba yung mga fans mostly up to 3 lang. So parang binibida ko yung unique characteristics nung product. Next naman itong slim fit top na sinabi ko na nagka-shape ako and nawala yung bilbil ko dito. Next naman itong flare pants na linagay ko dito na bagay to for 5 flat, nakakatago ng bilbil at hindi nakakabakat ng and marami pang iba. Yan ang common na way ng pag-describe ko or pag-feature ko sa mga products na ina-affiliate ko. May hina-highlight akong 1 to 3 unique characteristics or unique things about them. Kasi para lang yung tao guys. For example, ikaw, tinatanong ka bakit mahal mo jowa mo. Syempre, sasabihin mo, maganda, guwapo, masarap. Ganyan din dapat sa pag-feature ng product. Ipapakita mo or i-show off mo yung mga katangian na kabida-bida. And guys, may another golden rule na naman ako. Ang rami ko ng golden rule. Sana pwede isanla. Char. Masyasya kayo rito. So drum rolls please. I always leave out some details for engagement. Hindi lahat ng detalye sinasabi ko sa video. May mga details na ginigatekeep ko, na linilihim ko. For example, sa skincare, hindi ko na sinasabi or hindi ko sinasabay sa video kung how many months ako nagtitake or kung paano i-take para may mag-comment. Or sa damit, di ko na sinasabi what size yung suot ko or what color yung suot ko. Para may magtanong at para may mag-comment. So, bakit importante na may magtanong at may mag-comment? Abangan bukas. Char. So, kapag may nag-comment, doon ko na rin ni-replyan. More comments means more engagement. Which means more views. And more views means more sales. And guys, kapag may nag-trending kayo na video, gumawa ulit kayo ng mga videos pan-reply sa mga comment na nandoon sa viral video. Gets nyo? For example, ito, 2.2 million views siya. Gumamit ulit ako ng isang video na magre-reply sa isang comment doon. And tada, may 60,000 views na rin yung reply. So that could also generate some sales. Naku, tandaan nyo yan. For the most important part, the last step, the life changer, it is all about promoting and boosting. If you're already familiar with this, then okay, good for you. Sa mga baguhan pa lang, please listen very well. Itong boosting or promoting feature to ng TikTok na you will pay a certain amount para ma-boost ni TikTok yung video mo at maipakita sa mga tao. For example, ito 50 pesos yung amount na gusto mong gamitin. Estimate ng TikTok na magkaka 500 to 2,457 views yung ipopromote mo. But guys, hindi talaga yan yung exact na magiging views ng video mo. It's either mas mababa, or it's either mas mataas, dodoble, triple, and such. And would you believe na yung first video ko na magka 2 million views ay binus ko lang ng 50 pesos? Yes, 50 pesos. At the time, sobrang gipit ko na at the verge of giving up kasi nga wala namang bumibili sa akin and walang nagtitrending na video. So yun, binus ko siya and hoping na maging yun na yung plot twist ng buhay ko as a TikTok affiliate.
And pagkagising ko, 50,000 views na ako. Nasa school ako that time, and hindi ko talaga makontain yung sarili ko, guys. Alam nyo, sobrang saya talaga sa puso na magka-first trending video na. Like, kada refresh, 1,000 to 5,000 views yung dumadagdag that time. Iba yung feeling ko noon. Parang nasa panaginip, ganun. And pray ako ng pray na, Lord, if this is a sign na mag-serious ako sa pagiging TikTok affiliate and content creator, please do guide me. Wala lang, I'm being emotional. So now, tuturuan ko kayo kung paano mag-boost. Guys, remember, hindi ako nagbo-boost gamit ng iPhone or Apple products kasi feeling ko mas mahal. So no guys, please correct me. Please comment if mali naman yung idea ko, if the same lang naman. So sa Android ako guys, nagbo-boost, nagpo-promote kasi kung ilan yung allotted na budget mo for boosting, for promoting, yun talaga yung babayaran mo. For example, 50 pesos yung sinet nyo doon, 50 pesos lang yung babayaran nyo. Wala nang hidden charges, wala nang fees and such. So paano nga ba mag-boost or mag-promote sa TikTok? Napakadali lang nito guys, kayang-kaya nyo yan. First, syempre, hanapin mo muna yung video na gusto mo i-boost or i-promote. Kapag nahanap mo na, sa baba ng save button, sa baba ng bookmark button, nandiyan yung 3 dots. Kapag pinindot mo yung 3 dots, makikita mo sa last column, sa third column, yung fire na logo na may nakalagay na promote. Pindutin mo lang yung promote, then lalabas na dyan kung ano yung desired goal mo for your boosting or promoting. Pwedeng views, profile views, more messages, more followers, or product purchases. Ako guys, sinalagay ko lang dyan is views kasi nga more views means more chances of sale. Next naman is dito mo na isa-set yung magiging audience mo for your video. Pwedeng hayaan mo na lang sa TikTok na maghanap ng audience for you, or pwede ikaw mismo ang mag-curate and mag-customize ng magiging audience mo for your boosted video or promoted video. For example, yung ina-affiliate mo ay beauty product, pwedeng iset mo na yung gender lang ay female. Then sa age, for example, gusto mo 15 to 25 years old lang, pwede yan. Then sa location, for example, gusto mo taga Metro Manila lang, pwede yan. And sa interest naman, pwede mong ilagay na beauty and personal care, pwede yan. Next step naman, dito mo na isa-set kung ilan yung allotted budget mo for your promoting or boosting. For example, pwedeng 50 pesos. Isa-set mo dyan ng 50 pesos. Then, kung ilang days mag-run yung promotion ng video mo. For example, 1 day, 2 days, or 1 week. Pwede yan. And proceed ka na sa final step, which is the payment. You can pay through multiple payment methods such as bank transfer, GCash, and such. If you're curious if nagbo-boost pa ako up until these days, yes, nagbo-boost pa rin ako. Pero hindi na araw-araw. One time ko na lang siya binuboost and yung bumabalik na sales times 10, times 50, times 100, even times 1,000 pa nung amount na pinang-promote or pinang-boost ko. Kaya huwag matakot mag-invest ng konti. If you feel na may potential mag-trending or mag-generate ng income yung video mo, then go, i-boost mo ng 50 pesos or even 25 pesos. Huwag matakot. Kasi walang nagiging successful na takot mag-risk. Again, I am here to remind you na case-to-case basis pa rin. Hindi ibig sabihin na these steps work for me, it will work the same for you. I'm also not saying na TikTok analyst ako, expert ako, and such. Pero I'm proud to say na pinaghirapan at pinag-aralan ko muna ng maigi ang undertaking na to bago ko nalaman yung mga steps na shinare ko sa inyo. But syempre, I am not perfect. I still encounter problems. Nagbe-breakdown kasi walang maisip na pakulo, nauubusan ng creativity juice, nalulugi kakahanap ng winning product. Pero guys, tiyaga lang and pray. Kaya natin to. Lahat ng mga successful TikTok affiliates and content creators sa TikTok or even here sa YouTube, they all started small. Wala sa kanilang day 1 million views at 1 million followers agad. So guys, chill. We will get there someday. Ang importante, we should never stop believing na we can do this, and another is we should never stop learning. Mag-research at magbasa. Mag-trial and error. Mag-reflect kung anong strategies ang mabisa o hindi. Huwag upload lang ng upload. Mag-reflect. Guys, if you need help sa pag-affiliate, you can DM me on my TikTok account or you can comment here for free. For free yan ha, hindi ako coach, walang bayad. Actually, you can check my TikTok, nagre-reply talaga ako sa mga nagtatanong about skincare and stuff. Thank you for listening. I hope with the steps, I can help you. I want to see people winning kasi guys. Sawa na ako makarinig na mga Pilipino raw tamad, ayaw magtrabaho. No. Ang mga Pilipino magaling mag-isip ng racket. Bigyan mo lang ng opportunity talagang igagrab at pagtsatsagaan. So let's do this.
Please do subscribe me here on YouTube kasi dito ko i-share lahat ng mga tips at chismis sa world of TikTok affiliating. Next video naman is i-reveal ko kung ano ang mga winning items sa TikTok, ano ang mga mabenta at hindi. Syempre sa 6 months ko sa TikTok, merong palpak at merong palong-palo sa sales. So sasabihin ko ang mga yun. So if you want to stay updated, please subscribe me here on YouTube. Kaya natin itong mga be. Let's go! Bye! Ang haggard ko na.